Nagkapaghain ng kandidatura sa pagkasenador si Apollo Kibuloy para sa 2025 national and local elections. Ito ay sa gitna ng pagkaaresto sa kontrobersyal na religious leader na naharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din sa qualified human trafficking charges. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante, tila pang-iinsulto sa eleksyon ng bansa ang ganitong hakbang. Some people are making a mockery of this election. Palagi ko nakikita naman ng taong bayan yan. Yung bang napakaraming tatakbo mga senador, no? And I don't even think that they're actually serious about it. Bunsod nito, pag-aaralan ng kongresistang maghain ng panukalang batas na magbabawal kumandidato sa mga may kinakaharap na kaso sa korte dahil sa heinous crimes o karumal-dumal na mga krimen. We will look into it na kung may kaso ba yan o talaga matindi ang kaso. Inano natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwedeng tumakbo. Kabilang na anya rito ang mga kasong plunder, graft and corruption, human trafficking at iba pang heinous crimes at non-bailable offenses. Sa kasalukuyan sa ilalim ng batas na umiiral na sa bansa, pinapayagan pa rin kumandidato sa halalan hanggat wala pang conviction o hatol ang korte. Ayon sa kongresista, kailangang pag-aralang mabuti ang bubuing panukalang batas. Ito ay upang hindi maging questionable sa Korte Suprema ang constitutionality nito. There might be a question on the constitutionality of the thing. No? Kaya talaga tinitan na natin to the fact that a suspect is deemed innocent until proven guilty. So hanggang saan yung proven guilty? Sapagkat guilty na siya when he is convicted, di ba? By the appellate court or lower court. So hanggang saan? So we'll take note of that and see what we can do about it. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.